Ito, panoorin natin itong napakagandang pahayag ni Egay Erice. Again, si Egay Erice, isang dilawan, isang dating matagal to, pinakamatagal na wala na yung mga taga-liberal, siya nandoon pa rin. Tapos, lumipat lang siya nung 2022, I guess. Yes, nung lumipat siya sa Aksyon Demokratiko under ng ticket ni Isko Moreno. O si Isko ang sinuportahan nito eh. Pero dilawan pa rin siya ngayon, dilawan at heart pa rin siya ngayon. Kaibigan pa rin niya lahat ng mga dilawan. Pero hardcore na talaga to. Hindi talaga ito masaya sa mga ginagawa ni Marcos at nung tatay ni Marcos. Oh, ganun yun. Parang si Rowena Guanzon. Si Rowena Guanzon, hardcore na dilawan at tinklawan yun. Oh, pero hardcore din na anti-Marcos yun. Lahat ng Marcos ayaw nun. True enough. Dahil itong Marcos na to, puro katarantaduan yung ginagawa. So ngayon, pakinggan natin yung kanyang statement patungkol sa mga issues ngayon, lalong-lalo na yung impeachment. Bakit? Hindi siya naniniwala na itong impeachment na to ay magpa-prosper. By the resignation of its core members, by its own admission before Congress that it lacks both resources and powers to do its job, and by its failure to investigate the most crucial personalities involved in this budget heist. Who then will sign the ICI report? Can Commissioner Babe Singson and Commissioner Rosana Pajardo lend their integrity to whatever report the ICI may eventually submit? I will say this plainly. Any report produced under these conditions will be worthless, pure garbage. What is deeply troubling is the pattern that is emerging. It appears that the President does not want to know the truth. It appears that his administration would rather hide the truth, deflect the issue to the office of the Ombudsman, and allow the narrative to be managed and manipulated until public outrage fades. This also exposes the lack of sincerity behind the President's public directive to Congress to prioritize the proposed Independent People's Commission in the Senate and the ICAIC in the House. Words are meaningless when actions point in the opposite direction. The inevitable conclusion is this: the administration is trying to contain the flood control scandal, to protect relatives and allies, to deny the people their fundamental right to know the truth. I am deeply afraid for this country because of the President's words and actions. How long can this administration cover up an anomaly of this magnitude? To do so would require staying in power beyond accountability, ensuring protection after 2028, or guaranteeing the next president is a political puppet. History teaches us where this kind of thinking leads us. We have seen this before. The Filipino people will always seek the truth. Mr. President, the only honorable way for you to leave Malacanang in 2028 is to allow a truly independent commission created by Congress with real powers, real resources, and members of unquestionable integrity to uncover the truth, identify the culprits, and protect... Sinasabi ba nito mag-resign? Wala. Yung sinasabi lang niya, tigilan natin yung pagnanakaw. Mag-imbestiga talaga tayo. Makulong yung dapat makulong. Kung sinasabi mo na wala kang kasalanan, Bongbong Marcos, dapat pabayaan mo na mag-imbestiga at makita pa kung sino yung mga totoong may kasalanan dito sa pagnanakaw sa bayan. Halimbawa, may kasalanan yung anak mo, halimbawa may kasalanan yung pinsan mo, hindi mo dapat pagtakpan. At kung gusto natin ng magandang Pilipinas at ng Pilipinas na kaya pang makarecover sa 2028 magbaba mo, ibig sabihin, option sa kanya yun na mag-stay pa si Bongbong Marcos ng matagal sa gobyerno. Kung gusto mo maganda Pilipinas by then, payagan mo kami na tapusin yung corruption ngayon. At wag mong proteksyonan, kung wala kang kasalanan, wag mong proteksyonan yung mga tao na talagang nagtangka sa na nagnakaw sa pera ng taong bayan. Hindi ba? So kung iimbestigahan ang pinsan mo, wag kang magsalita na walang kinalaman ng pinsan mo. Kung halimbawa, yung anak mo sinangkot din dito, wag kang maging abogado ng anak mo. At kung sino-sino pa man na mga kakilala mo, kaibigan mo, wag kang maging maging protector nila, maging patas ka kung talagang gusto mong labanan ng korupsyon, dapat isa ka doon sa mga susulong na magkaroon ng isang komisyon na talagang hahabol dito sa mga magnanakaw na ito. So, ang tingin ni Erice, mukhang hindi mo yun ginagawa, sir. Kasi pinoproteksyonan mo kaagad yung mga kaalyado mo, pati yung mga kapamilya mo. Sasabihin nyo naman, paano kaalyado? Nilaglag, na nga, si Bong Revilla nakakulong na. Ayun na nga. Yun nga, lalo nga kayo nahalata doon. Dahil si Bong Revilla, para lang masabi na wala kayong sinasanto, kaalyado, pinakulong nyo na. Pero yung ibang mga pangalan, ibang mga congressman, yung ibang mga lumulutang na mga may kinalaman dito, hanggang ngayon, wala pa rin. Walang mga kaso, hindi mga nakakulong, yung mga nagnakaw ng mga taga-DPWH, nasa laya. Yun yung pinakapangit talaga dito, sir. So, maganda yung sinasabi ni Erice na hindi kita gustong pag-resignin. Pero sana, sir, kung totoo naman na wala kang kasalanan, huwag kang matakot na mag-imbestiga ang mga ahensya ng gobyerno para malaman kung sino yung mga nagnakaw. Yung problema, pinoproteksyonan na kagad. Sinasabi na kagad niya na itong kanyang pinsan, walang kinalaman. Paano mangyayari yan? The people's budget. Kahit matagal ang investigasyon, okay lang yan. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay integridad, katotohanan at pananagutan. Para may tama ang pagkakamali at masigurong hindi na ito mauulit. At this point, the only meaningful legacy you can still leave this country is the fulfillment of your promised political reforms to ensure they pass Congress and are genuinely implemented before your term ends. The anti-political dynasty bill, the political party list systems, and the ICAIC law. If you fail to do this, the economy will suffer, political instability will worsen, and once again, it will be the ordinary Filipino who pays the price. I call on our people to remain vigilant and to continue demanding truth
and justice. Mr. President, I say this without malice, without politics. I sincerely pray for your enlightenment. Thank you. Pwede. Sabi ko nga ba? Okay, sige. Okay. Sir, yesterday you issued a statement that you doubt the motives of Attorney Andre De Jesus because you parang insinuated that he has connections with the President or links to the President through the First Lady. Hindi ko sinabi na may link. Ang sinabi ko, last year, November 2024, he's the same Attorney De Jesus who filed a disbarment case against Attorney Glenn Chong. Kasi sinabi ni Attorney Glenn Chong, sasampalin niya si First Lady, di ba? O, yun na. Nag-file siya out of nowhere. So, hindi ko sinabing abogado siya. Ang sinabi ko, siya ang nag-file. Hindi ko alam. O yan malinaw na malinaw ito. Kasi dinideny noong nag-file ng impeachment case ni Bongbong Marcos na konektado siya sa First Lady. Hindi daw siya konektado. Pero sila nag-meet and so on and so forth. Ngayon, ganito yan. Si Glenn Chong, sinabi niya, sasampalin niya si Lisa Marcos. Okay? Si Lisa Marcos hindi nag-file ng disbarment case dahil doon sa sinabi ni Glenn Chong. Merong isa na nag-file. Alam niyo kung sino? Si De Jesus. Siya yung nag-file. Pero ang sinasabi niya, I filed a case against Glenn Chong because mali yung ginawa ni Glenn Chong. Hindi dapat sinasabi yan ng isang abogado. Putang ina, ang daming abogado dyan na puro katarantaduhan ang ginagawa. Ba't hindi mo filean ng disbarment case? Si Claire Castro. Puro katangahan yung ginagawa. Puro kabalbalan. Puro pangtotrol. Ba't hindi mo sampahan ng disbarment case? Bakit si Glenn Chong, na hindi naman ikaw yung sinabihan, si Lisa Marcos, ikaw out of nowhere? Kasi ang sinasabi niya, hindi ako inutusan, hindi ako abogado, ako yung kusang nag-file ng kaso ng disbarment case kay Glenn Chong. Parang tanga lang, di ba? Hindi ka inutusan ni Lisa tapos nag-file ka? So, ano yun? Nagpapasikat ka sa kanya? So, kung ang purpose mo is magpasikat sa kanya, o di ibig sabihin, gusto mo siya. Hindi ka nga daw abogado. Okay, i-correct na natin yung mga content natin ng mga nakaraan, hindi pala siya abogado. Kasi nga, ang sabi nga ni Irisi dito, ikaw ang nag-file ng case ng disbarment kay Glenn Chong for yung sinabi niya sasampalin niya si Lisa. Out of nowhere, bigla kang nag-file. Bakit nga yung ibang mga abogado na mali-mali yung sinasabi, hindi ka mag-file? Bakit pinili mo lang yung ang subject is si Lisa Marcos? Di para ka, tangina, maniniwala ako? Sinong gago maniniwala na bigla na lang sumulpot ka tapos pinapadisbar mo si Glenn Chong dahil sa remarks niya kay Lisa Marcos, abogado si Glenn Chong. Ano, crush mo si Lisa? Shota mo siya? Ex mo? Di ba? Yun yung dapat mo sagutin. Bakit ka nag-file? Dahil sa aking moral, dahil sa aking morals, hindi ako papayag na may isang abogado nagsasalita ng ganyan. Putang ina, ang daming abogado nagsasalita ng kabalbalan. Bakit yun ang pinili mo na sampahan ng disbarment case? Tanga lang ang maniniwala na hindi ka talaga konektado sa kanila. Or at least yun yung gusto nilang palabasin. Na hindi naman kami nag-file ng disbarment kay Glenn Chong, ibang tao naman. So hindi kami balat sibuyas, hindi namin pinag-iinitan si Glenn Chong dahil sa kapangyarihan kami. Sinusundan lang ni Iris yung pagditinay mo. Tabago ka pa lang sa politika, sir, pa-English ka pa, bata ka pa. Si Rizzy, tagal na nito. Kumbaga yung palong nito, tabingin na sa sobrang tagal niya sa politika. Tangina, hindi maloloko mo siguro yung nanay mo, pero yung mga matatanda na sa pagpapractice at saka sa gobyerno, hindi mo maloloko, hindi mo makukuha pa islang mo yan, sir. Oo, yabang-yabang yan nung Andre De Jesus, English ng English. Si Leandro Libiste nga bilyonaryo at age 21, 29. At age early 30s, putang ina, bilyonaryo. Sigurado ako, putang ina, mas mayaman pa siya pag pinagsama-sama mo lahat ng mga ari-arian ng angkan yung mga ulol. Hindi, pinipilit nga niyang magtagalog kahit siya eh. Kahit na hirap siyang magtagalog, pinipilit niyang magtagalog para maabot niya, maintindihan siya ng tao. Tapos ikaw pa English ka, putang ina, wanabing Amerikano. Kupal. Yung motibo niya sa pagpapile, ang sinabi niya dahil hindi daw yan yung gawin ng isang member of the bar. So out of nowhere, nabasa niya lang, hindi raw siya kilala, hindi raw siya kilala. So out of nowhere, nabasa niya lang, nag-file na siya ng disbarment. Ngayon, out of nowhere, reading some articles in the newspapers, in the social media, at yun ang kanyang ebidensya, nag-file siya ng impeachment against the husband of the First Lady. So, hindi ko makita yung logic dito dahil yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay wala ito sa forma at walang substance yung kanyang i-final na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. Sir, diba? Committee on Justice, sino? Si Luis Tre. Ako si Luis Tre. Nakatanggap ako ng 15 pahina ng reklamo. 15. Nakita niyo ba yung final ni Trillanes na reklamo kay Inday Sara sa Ombudsman? Putang ina niyan. Ilang track na naman ng papel yung ginamit nila. Kasi kapag konti, 15 lang yung papeles mo sa impeachment, ibig sabihin wala kang ebidensya. Kung ebidensya mo, mga news clippings, patay na. Tapos pag nakuha to ng Committee on Justice ni Luis Tre,
Putsang ina, walang kwenta to. Basura, ano to? News clipping, sabi ng TV5, sabi ng ABS, sabi ng ganito, gago. Hindi ganun mag-file ng kaso. Kung totoo yung sinasabi nito ni Erice, ha? Kung totoo yung sinasabi ni Erice, I'm just reacting. O so ibig sabihin, wala talagang kwenta yan. Pagkakaroon ng personal knowledge ng complainant doon sa inirereklamo niya, meron bang ganong element dito? Wala akong makita. Kasi nga, he came from nowhere. Nagulat na lang tayo na mahilig So siya. nakakahiya ka, De Jesus eh. You came from nowhere. I mean, naintindihan naman namin. Maganda yung ginawa mo na mag-file ka ng impeachment. Pero kung final mo yung impeachment para ma-dismiss, putang ina, demonyo ka. Demonyo ka, ibig sabihin kapag totoo yun. O kasi ang sinasabi dito ni Erice, sinasabi mo wala kang connection sa kanila, both na pagsasampa ng kaso na ginawa mo, wala kang connection. So out of nowhere. So ano yung epal ka lang? Hindi ka naman kasali sa usapan, sali ka ng sali, ganun. Tanginan yan. Papansin, kulang sa pansin, KSP, kulangot sa pader. Ayop talaga naman. Naintindihan ko si Trillanes na magsampa na alam natin na mababasura yan dahil basura siya eh. Oh, pero pucha, itong yung ginawa niya naman na pagsasampa kay Inday Sara, wala man talaga silbi yan. Kabobo talaga ni Trillanes dahil si Inday Sara at ang Pangulong Duterte, ang Pangulong Marcos pala ay isang impeachable official. At ang isang impeachable official ay hindi saklaw ng ombudsman. The ombudsman can only do is to file an impeachment case or file a complaint in Congress for them to file an impeachment case for the two of them para managot sa mga akusasyon ni Tililing. Eh putang ina, pwede ka naman pala Tililing dumiretso eh. Diyan sa Kongreso eh, bakit dumiretso ka pa doon sa ombudsman? Bakit? Kasi nga wala ka mang ebidensya. Tatanga-tanga ka. Yung mga sinasabi mo tumanggap siya sa drug lord, na may ganito siyang pera, ganyang pera, putang ina niyan. Sinabi na nga ng AMLAC hindi totoo yung listahan mo eh. Sinabi na ng AMLAC mismo na hindi nila alam saan galing yung listahan mo, gawa-gawa mo lang yan eh. Oh, so paano magfa-fly yan? Oh, these are all for optics. Ginawa na nila yan kay Jojo Binay noon. Ang lakas ni Binay eh. Sinampahan nila ng mga ganyan-ganyang kaso. Sinampahan ni Trillanes sa mga ganyan-ganyang kaso sa ombudsman, pero hindi naman siya na-convict. Kasi nga ang plano lang naman ni Trillanes sirain yung reputasyon mo para hindi ka manalo. Eh, it's too late. It's too late, Tililing. Oo, wala na. You can never stop the inevitable. It is inevitable that Inday Sara is the strongest candidate for 2028. Kahit gaano karami yung itinatapon mo sa kanya, for 4 years yun na silang sinisiraan. Ang taas pa rin ang trust rating niya. Si Bongbong Marcos, negative na, negative 30. Ibig sabihin, wala nang silbi yan because you filed all those cases. You've been harping those lies for how many years already? Earlier than 2022, you've been harping that against the Dutertes. O, ano nangyari? Di ba? 32 million pa rin yung boto niya. Mas marami pa sa boto ni Bongbong Marcos. So, ang tanga-tanga ng gumagamit dito kay Trillanes. Kasi alam na nga nila na pundido na itong bumbilya na ito. Pilit pa rin nilang binubuksan. Tangina, ang pundidong bumbilya, kahit magdasal ka, hindi naiilaw. Yan pundido eh. Hindi nga nanalo eh. Si Trillanes sa Caloocan, wala nga nabola sa Caloocan yan. Putangin na, buong Pilipinas pa yung gusto niyang bulahin. Tatangan nyo talaga, sa totoo lang. Fine, kahit na, for example, hindi naman siya niya kliyente ang First Lady, pero nag-file siya ng disbarment case dun sa nambasto sa ating First Lady. Okay. Sir, Attorney De Jesus challenge you to a public debate. No need for that because I will confront him in the Committee on Justice. Baka malaman niya pa yung mga itatanong ko sa kanya pag nagdebate kami. Sir, tama bang sabihin na iniisip niyong pakawala siya ng Pangulo or Well, I don't know his motive, pero sana huwag mangyari. Kasi, alam mo, yung paggawa ng isang impeachment complaint, napakatagal niyan. May nag-imbita sa akin para maging endorsers, pero tumanggi ako. And sabi nga nila, they are preparing for the impeachment complaint. So, yung mga kabayan lang, they are also preparing for an impeachment complaint. Hindi madali ito. Nakita niyo naman siguro yung impeachment complaint against the Vice President kung gaano kakapal yung mga documents. Di ba? So, sana hindi mapigilan nitong impeachment complaint na ito yung mga susunod pang impeachment complaints. Kasi under the rules, may 10 days si Secretary General Jerapil to refer it to the Committee on Rules. Tapos may 3 days ang Committee on Rules as a speaker, then sa Committee on Rules. Pagkatapos, pag na-refer na ito sa Committee on Justice, ay wala nang ibang pwedeng makapag-file ng impeachment. Sana hindi ito mapigilan. Kung hindi naman mapigilan, magiging harmless itong impeachment complaint na ito, kahit na hindi maayos yung pagkagawa. Thank you, sir. Kung sa tingin nyo, kung ito man po ay intentional para mapigilan yung mas malakas na impeachment complaint against the President, hindi man mag-prosper ito, meron pang another chance para ma-impeach din ang Pangulo after 1 year ban. Oh, pero that's too close to 2028. Pero pwede pa rin. Pwede pa rin. Na, Basta 1 year before elections di ba? So, kung hindi pa lampas doon, diba? pwede pa. Sir, Pero, why would you impeach kung malapit na matapos yung term, di ba? Sir, pwedeng pa-elaborate lang? Sabi niyo po, wala sa forma at walang substance yung kanyang ifinal na impeachment complaint ni Andre. Yes, kasi ano no, yung nakita ko, ito yung mga articles niya, no? To be accurate, babasahin ko.
culpable violation of the Constitution and the betrayal of public trust. The complaint alleges that the President enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. It would require a lot of documents and to link the President. So, kung wala to, basura to. Oh, nagets nyo? 15. 15 yung papel ng complaint niya. Putangin na yan. Doon pa lang sa committee report ni Amy Marcos diyan sa kidnapping kay Pangulong Duterte. Ang kapal na papel yung inano nila yung kanilang ini-refer sa ombudsman . Tapos yung sa'yo, 15. O so ngayon, ito yung akusasyon ko. Okay, tama yung akusasyon. Maganda yung akusasyon. O hanapin ng Committee on Justice. Asan na yung supporting documents mo? Wala. Putangin na, basura yan. O ano pa yung isa? O ganun din. Wala ka ring mga ebidensya. Putangin na yan. Basura yan. O di, ano mangyayari sa complaint na 15 pirasong papel? Tingnan nyo kasi gagawa na lang kayo ng kamalian. Mali pa . Nagsisinungaling na nga lang kayo kasi sinungalingan pa . Graft and corruption allegations involve a systematic plunder of the national budget through unprogrammed appropriations and ghost flood control projects. It specifically cites a claim of 100 billion insertions in the 2025 budget for kickbacks. Ito yung sinabi ni Saldico. Wala naman dito si Saldico. Wala naman mga affidavit si Saldico. So, basura to. Unfitness for office, yung tungkol sa pagiging drug addict. No way naman na mapuprove to dahil hindi naman pwede natin pilitin si Presidente na magpa-drug test. At hindi naman pwede maging ebidensya yung testimony ni nung kanyang kapatid. So, basura ulit to. Abuse of power. The complaint alleges the creation of an independent commission for infrastructure was weaponized move and political allies and target enemies. I don't think that this is a impeachable offense. And number 5, failure to exercise veto power. Ito, pwede ito. Pwede ito. Pero you have to attach a lot of documents. In fact, piniprepare ko sa study ko yung tungkol dito sa mga diversions and amendments and insertions. Piniprepare ko sa study ko yung tungkol dun sa yung effect nung yung general provision number 91, yung nailipat yung PDIC funds saka yung PhilHealth funds yung study baka kulang yung 50 pages. So ito yung buong complaint, 15 pages. I don't think that the complainant can prove the guilt of the president with just these news articles as evidences. Kong, Hindi kayo mananasabi ko nga sa inyo. Talagang yabang-yabang mo pa. Naghahamon ka pa ng debate. Dito pa lang sa mga binitawan ni Eric, hindi mo na masasagot to. Putangin na ba't kasi ang hilig nyo maghamon ng debate? Kung sino yung mga walang bilang, kung sino yung mga puro yabang lang, kung sino yung mga hangin ng utak. Ang hilig maghamon ng debate. Magaling na mag-English, naghahamon na ng debate. Ang ina itong mga to . Gawain niya ng mga loyalista yung mga ganyan. sorry. Si Kong Adyong, sinabi po niya yung impeachment complaint against BBM is dead on arrival na po sa Kamara. Sinabi po niya, it is weak, unsupported by credible evidence, and unlikely to move forward in the House. Do you I share the agree. same? I agree. Kindly expound, sir. I agree to the statement of Congressman Adjong. Dead on arrival na. Dead on arrival. Sir, so do you think this is deliberate? Parang nagpasa ng mahinang impeachment ko? Well, hindi ko alam yung plano . Kasi nga, kung makapag-file this week, yung ibang complainants, tapos medyo malakas, baliwala na rin yung effort niya. Pero siguro, ang damage lang, magmamadali yung mga complainants para hindi sila, hindi maging, hindi kagad ma-initiate yung complaint. So yun ang damage, magmamadali. Napakamahirap gumawa ng isang impeachment complaint na maayos. Sir, Sorry, how about the allegations na diversion? Drama lang itong i-final na impeachment complaint. Lalo na po maraming Kongs katulad niyo po nagsabi na basura itong reklamong impeachment laban kay PBBM. Well, ang medyo talagang nahihiwagaan ako, especially with the endorser. Tahimik lang kasi si Kong Jeff. Nagulat na lang ako siya yung nag-endorse, and he's identified with the Garcias, who are known stalwarts of the of the NUP. At yung NUP mismo sinabi, So yun na, yung Abogado de Jesus ang nag-file and then ang nag-endorse sa Congress isang party list na stalwarts. Ano ba ibig sabihin stalwarts? Ano ba yan? Yung kulugo? Ganun? Ano ba stalwarts? Sige, para mas accurate. Wait. Ano natin? Stalwart means, meaning. Ayan, para alam natin. Kasi syempre, baka naman yung stalwart, yung mga warts, mga kulugo ganyan sa mukha, ganyan. Strong. Stalwart means strong, loyal, dependable, and steadfast, especially in supporting a person, cause, or belief. So, ibig sabihin, supporter ng National Unity Party. Yung same party na naglalaglag kay Barzaga, ayaw siya pabalikin ng Kongreso. At known ally of this administration. Okay na, sa tingin nyo? Legit to? nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. sir, sorry. Ay.
Si Kong Pulong Duterte, he also said in his statement yesterday na Lutong Macau. Do you also believe that Lutong Macau itong impeachment complaint na to? Well, nakakaduda. Kasi sabi ko harmless to pagka may nag-file this week. Harmless tong impeachment complaint na ito. Unless na siguro kung may refer kagad to, may sama. Hindi na hintayin yung ibang ipa-file within the week. Makikita naman natin kung ano yung motive pag nakapag-file na yung ibang mga complainants. Kong Arisa, good morning. Yes. Bill Kirigonan of DCRH. Can we take it to mean, based on your statement now, that this is an advantage kay Pangulong Marcos, yung maagang pagsasampa ng impeachment against the President? Kasi ang sabi po ni Congressman Keith, ano niya? Congressman? Congressman Keith Flores kahapon, na kung matatanggap ng Committee on Justice yung impeachment na isinampa ni Attorney De Jesus, this will bar any other impeachment complaints within the year. Yes, that's true. So, talaga, any other complainants should file it. Dapat nga today. Pero wala naman yata. So, this is an advantage to the President, sir. Ano po ang balita? You're a part of the minority group. Ano pa ang balak po ng Makabayan Bloc? Kasi sila po ang nagsabing susunod silang mag-file ng impeachment. Yes, sabi nila, they will file. Sabi ni Congressman Tino sa akin na magpa-file sila. Hindi ko lang alam kung kailan talaga. Last question, Congressman Erice. This is a prerogative of the President. Pero sakali pong matuloy ang hearing ng Committee on Justice, is it better kung humarap ang Pangulo, magpaliwanag sa mga alegasyon laban sa kanya sa pagdinig ng komite on his impeachment complaint? Hindi naman parang hindi naman maganda kung siya mismo, kahit na representative niya, basta sagutin lang yung mga tinatanong. Ako, sa akin simple lang Para sa akin yung ibang mga issue, baliwala naman Ang issue lang sa akin yung tungkol sa national budget ng 2023, 2024, 2025 at pinayagan niya na ito ay baguhin ng Kongreso. Tanggalin yung mga pinakamahalagang mga programa niya at palitan ng mga kalokohang proyekto na naging sanhi nitong malawakang korupsyon na pinagdurusahan hindi ng buong bayan sa ngayon. Di ba? Ang buong bayan ang epekto na to. So dapat ipaliwanag niya talaga bakit he allowed it for 3 years. Bakit yung kabinete niya pinayagan ito? Yan yung malaking tanong Pinaliwanag na nila yan. Wala pa, di ba? Utangin na yan. Tapos sila, malaya. Sila yung pagalagala. Sila yung paparty-party. Tapos yung mga senador na ni walang authority or kapangyarihan na mag-disburse ng pera, sila yung mga nakakulong. Si Villanueva, malapit na rin makasuhan. Si Jenggoy, waiting na rin ng waran. Si Chis Escudero, waiting na lang din. Yung mga senador ang inuna. Samantalang presidente yung dapat na sumasagot sa totoong problema. Bakit yung budget sinalaulan nila from 23, 2024, 2025. Kasi kung pinayagan niya to na walang dahilan, either kasabot siya o napabayaan niya talaga. Yes, either or may neglect of duty at kapag may neglect of duty, merong betrayal of public trust. So talagang dapat mawala na siya diyan sa pwesto. Gets nyo? Siya talaga Siya yung purot dulo Tapos putsang inang yan, si Claire Castro panay ang depensa, inutil Doon na lang either or. Doon sa sinabi ni either may kinalaman siya or hindi niya nabantayan. Kaya naging massive yung pagnanakaw. There's a neglect of duty. Either or. Wala siyang doon Wala siyang kawala Kasi may corruption talaga ninakawan talaga tayo So merong talagang issue. At ang issue na yan is ninakawan tayo ng pera at hindi yan haka-haka. Kaya nga may hearing Kaya nga may pagsusuli ng pera kasi merong corruption. Now, saan nagsimula yung corruption? Hindi mo ba, pinabayaan mo ba yung Kongreso na baguhin yung budget para manakaw nila? Or hindi mo alam na ginawa ng Congress yun pero pinirmahan mo pa rin? Either or, liable ka. Either or, ikaw talaga ang may kasalanan, BBM. So dapat talaga, managot ka sa batas. Which is both, which can be considered both as an impeachable offense. Thank you, sir. Yun. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay